Ang apoy na ipinanganak sa pagkawasak. Sa panahon na ang apoy ay hindi pa ganap na saklaw ng batas ng mga bathala, isinilang ang isang trahedyang magpapabago sa kapalaran ng Encantadia. Nang ikulong sa brilyante ng apoy ang F3 ni Alipato, ang bagong kambaldiwa ng apoy, hindi lamang siya ikinulong, siya ay binalot ng isang kapangyarihang item, isang sinaunang orasyon na naglalayong pigilan ang kanyang galit at walang kontrol na apoy. Ang item na iyon ang nagtatakip sa kanyang tunay na diwa, ginagawang bihag ang kanyang emosyon at lakas. Kasama niya sa loob ng brilyante ng apoy si Labania, ang sinaunang kambaldiwa ng apoy, ang unang ningas ng mundo, ang apoy na nagbigay init bago pa man nagkaroon ng digmaan. Ngunit ang pagsasama nila ay hindi biyaya. Noong una, hindi sila magkasundo. Apoy laban sa apoy, galit laban sa alaala, bagong sindak laban sa sinaunang balanse. Sa tuwing ginagamit ni Sangre Plamara ang brilyante ng apoy, nadigising ang galit ni Alipato. At dahil ang galit ni Alipato ay konektado sa diwa ni Labania, nag-aalab din ang damdamin ng sinaunang apoy. Sa loob ng brilyante, nagbabanggaan ang dalawang apoy, walang tigil, walang awa. Ang brilyante ng apoy ay unti-unting humihina. Nagkakabitak ang kristal, umuuga ang buong hatorya. Ang apoy ay nagiging pabigla-bigla at mapanira. Sa gitna ng walang hanggang labanan, si Alipato ang higit na nagdurusa. Ang kapangyarihang item na bumabalot sa kanya ay unti-unting nawawala ang bisa. Sa bawat sagupaan nila ni Labania, nababakbak ang orasyon, nabubura ang mga simbolo ng pagkakakulong. At sa sandaling tuluyang humina ang item, may isang bagay na nangyari. Muling nakilala ni Alipato ang brilyante ng apoy. Hindi na ito amoy digmaan, hindi na ito amoy puot, ito'y amoy alaala at tahanan. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman ni Alipato, kundi pag-unawa. At nakita ni Labania ang tunay na anyo ni Alipato, hindi isang halimaw ng apoy, kundi isang diwang isinilang sa maling panahon. Tumigil ang labanan. Sa pagitan ng mga bitak ng brilyante, isinilang ang isang ipinagbabawal na damdamin. Pag-ibig ng apoy sa apoy, isang kasalanang hindi pinapayagan ng mga bathala. Sa kanilang lihim na pag-iibigan, may isang nilalang na unti-unting nabuo, hindi sa laman kundi sa espiritu ng apoy. Upang maisilang ito, ginamit ang dugo ni Sangre Plamara, ang huling ganap na nagmay-ari ng brilyante ng apoy. At ang batang iyon ay pinangalanan nilang Sindara, isang babaeng apoy, isang anak brilyante, may dugong diwata at dugong hatorya. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay may kapalit. Bago pa man tuluyang maisilang si Sindara, nawasak ang brilyante ng apoy. Hindi ito winasak ng kaaway, kundi ng batas ng kalangitan. Sapagkat ang apoy na umibig sa kapwa-apoy ay itinuturing na banta sa balansi ng mundo. Nagliyab ang Balaak, ang apoy ay naging abo, ang abo ay naging unos. Sa huling sandali ng pagkawasak, alam ni na Alipato at Labania na wala na silang kaligtasan. Bago sila tuluyang maging alikabok ng apoy, inialay nila ang kanilang natitirang diwa upang buuin ang kanilang anak. Sa gitna ng apoy ng Balaak, isinilang si Sindara, isang sanggol na naglalagablab ang puso ngunit hindi nanununog ang paligid. Isang apoy na may pagpipigil, isang apoy na may balanse, ngunit hindi pa tapos ang kapalaran. Dumating ang kautusan ni Batalang Cassiopeia, tagapagbantay ng siklo ng mundo. Ilayo ang bata sa Balaak sapagkat hahabulin siya ng masasamang espiritu. Ang apoy na ito ay hindi pa handang humarap sa kapalaran. Kaya't si Sindara ay kinuha mula sa Balaak at dinala sa mundo ng mga tao. Doon siya pinalaki bilang isang karaniwang bata. Walang kaalam-alam na siya ang tagapagmana ng brilyante ng apoy.
Lumaki si Sindara na may kakaibang puso. Kapag siya'y natatakot, umiinit ang hangin. Kapag siya'y nasasaktan, kumikislap ang apoy. Ngunit kapag siya'y kalmado, tahimik ang mundo. Sa Encantadia, si Sangre Plamara ay itinanghal na hara ng Hatoria. Ngunit batid niya ang katotohanan, ang brilyante ng apoy ay hindi kanya magpakailanman. Darating ang araw na tatahan ang apoy sa puso ni Sindara. Kapag siya'y nasa wastong gulang na at kayanan niyang pangalagaan ang apoy nang hindi ito winawasak, ipapasa ni Plamara ang brilyante ng apoy sa kanya at sisimulan ang kanyang pagsasanay sapagkat may isang batalang paparating. Isang batalang minsan nang tinalo at ginawang pasniya ni na Sangre Alena, Sangre Danaya at Sangre Pirena. At sa pagbabalik ng kadiliman, isang batang babae ang tatayo. Si Sindara, ang apoy na isinilang sa pagkawasak, ang anak ng ipinagbabawal na pag-ibig at ang liwanag na magpapasya sa kapalaran ng Encantadia. Ang apoy na nagising sa mundo ng mga tao. Hindi alam ng mundo ng mga tao kung anong uri ng apoy ang kanilang inaalagaan. Lumaki si Sindara sa isang tahimik na nayon, malayo sa Balaak, malayo sa Encantadia at higit sa lahat, malayo sa alaala ng kanyang pinagmulan. Siya'y pinalaki bilang isang karaniwang bata, may pangalang simple, may buhay na payak, at may pusong hindi pa batid ang bigat ng kanyang kapalaran. Ngunit kahit pilitin ng tadhana na itago ang apoy, hindi kailanman tuluyang namamatay ang apoy na isinilang sa pagkawasak. Mula pagkabata, kakaiba na si Sindara. Kapag siya'y nilalamig, umiinit ang hangin sa kanyang paligid. Kapag siya'y umiiyak, kumikislap ang mga kandila kahit walang sindi. At kapag siya'y nagagalit, ang apoy ay sumusunod. Hindi niya ito naiintindihan at mas lalong hindi ito naiintindihan ng mga taong nagpalaki sa kanya. Ngunit may isang bagay silang napansin. Ang puso ni Sindara ay may sariling init. Isang init na hindi nakapipinsala, ngunit nakakatakot sa mga hindi handang umunawa. Habang lumilipas ang mga taon, may mga nilalang na nagsimulang makaramdam sa kanya. Sa Balaak, ang mga masasamang espiritu ay gumalaw. Narinig nila ang bulong ng apoy, isang apoy na hindi dapat umiral, isang apoy na anak ng ipinagbabawal na pag-ibig. At sa isang gabi ng katahimikan, dumating ang panganib. Isang nilalang mula sa Balaak, isang anino ng apoy, isinugo upang hanapin at wasakin ang batang isinilang sa apoy. Dumating ito sa nayon sa anyo ng usok at abo, sinisira ang mga ilaw, pinapatay ang mga siga at pinapalamig ang gabi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Sindara. Ngunit kasabay ng takot, may nagising. Nang masaktan ang mga taong nagpalaki sa kanya, nang masunog ang mga bahay at nang marinig niya ang sigaw ng mga inosente, may sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi poot, kundi pagtatanggol. Ang puso ni Sindara ay umapoy, hindi tulad ng karaniwang apoy. Ito'y malinaw, kontrolado at may liwanag na hindi sumusunog ng walang dahilan. Sa unang pagkakataon, ang apoy ay hindi sandata, kundi panangga. Humakbang siya pasulong, at sa isang idlap, sumabog ang apoy mula sa kanyang mga palad. Tinamaan ang anino ng apoy, ngunit hindi ito basta nasunog, ito'y nabura. Ang apoy ni Sindara ay apoy ng balanse, apoy na kumikilala kung sino ang dapat manatili at sino ang dapat maglaho. Ngunit kapalit ng paggising ng kanyang kapangyarihan, nabunyag ang kanyang presensya. Sa Encantadia, naramdaman ni Sangre Plamara ang pagyanig ng apoy. Ang brilyante ng apoy ay kumislap sa unang pagkakataon matapos ang pagkawasak. Alam niya agad, nagising na ang bata. Sa Hatoria, pinatawag niya ang mga tagapagbantay ng apoy, sapagkat batid niya kapag nagising ang apoy ni Sindara, hindi lamang ang mga kaaway ang gagalaw,
kundi pati ang babalik na bathala. Samantala, sa mundo ng mga tao, nanghina si Sindara matapos ang labanan. Bumagsak siya sa lupa, hingalin, hindi maintindihan ang nangyari. Takot ang naramdaman niya, takot sa sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang pangamba, may isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito sigaw, hindi ito utos, kundi alaala, ang init ng isang yakap, ang liwanag ng dalawang apoy, ang bulong ng mga magulang na hindi niya kailanman nakilala. Huwag kang matakot, anak. Hindi alam ni Sindara kung bakit siya umiyak, ngunit sa luha niyang iyon, tahimik ang apoy. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang ang kapangyarihan ay hindi kailangang sumabog, kailangan itong pakalmahin. Mula sa kalangitan, minamasdan siya ni Batalang Cassiopeia. Hindi pa panahon, hindi pa sapat ang kanyang lakas, ngunit malinaw na hindi na siya maaaring manatili sa dilim magpakailanman. Sa Balaak, muling gumalaw ang mga anino. Ang balitang buhay ang anak ng apoy ay kumalat, at sa kalayuan may isang presensyang muling gumigising. Ang bathalang minsan ng ginawang Pasnea. Isang ngiti ang sumilay sa dilim, sapagkat ang apoy na ipinanganak sa pagkawasak ay siyang apoy na nais nilang agawin. At si Sindara, isang batang babae na ngayon ay alam na niyang hindi siya normal, ay haharap sa mas mabibigat na pagsubok. Ito pa lamang ang simula. Ang pagdating ng hara ng apoy, hindi na muling naging tahimik ang apoy matapos magising ang puso ni Sindara. Sa mundo ng mga tao, kumalat ang takot. Ang nayon na minsang payapa ay naging lugar ng bulungan. Mga kwento ng apoy na kusang sumisindi, ng aninong naglalaho sa liwanag, at ng isang batang babae na nakatayo sa gitna ng abo ngunit hindi nasusunog. Hindi nila alam kung ano si Sindara, ngunit alam nilang hindi na siya karaniwan. At sa sandaling iyon, dumating ang nilalang na magbabago sa kanyang landas. Sa isang gabi na ang buwan ay natakpan ng usok, bumuka ang hangin sa gitna ng kagubatan. Ang apoy ay hindi sumabog, ito'y yumuko. Mula sa apoy ay lumitaw ang isang babae, balot ng alab, ngunit may tindig ng isang reyna. Siya si Sangre Plamara, hara ng Hatoria, tagapagdala ng apoy ng digmaan at huling ganap na nagmay-ari ng brilyante ng apoy. Sa unang sulyap niya kay Sindara, hindi galit ang kanyang naramdaman, kundi bigat ng responsibilidad. Nakita niya ang mga mata ng batang babae. Doon niya nasilayan ang anino ni Alipato at Labania. At sa sandaling iyon, alam niya na hindi na maaaring ipagpaliban ang katotohanan. Lumapit siya kay Sindara at nagsalita sa tinig na parang apoy na pinipigil ang sarili. Ikaw ang apoy na itinago sa mundo ng mga tao, at kung mananatili ka rito, mamamatay ka. Hindi pa man nakakasagot si Sindara, gumalaw ang kadiliman. Mula sa Balaak, dumating ang mas malalakas na nilalang, mga Pasneyang anino, mga nilalang na nilikha mula sa kapirasong diwa ng bathalang, minsang tinalo. Hindi na ito mga simpleng espiritu, may talino sila, may galit, at may utos, kunin ang bata, buhay man o patay. Sumiklab ang labanan, humakbang si Plamara sa harap ni Sindara. Sa isang idlap, umangat ang apoy mula sa lupa, bumuo ng mga sibat at pader ng alab. Ang bawat galaw niya ay eksakto, walang sayang na lakas, apoy na sanay sa digmaan. Ngunit ang mga Pasnea ay hindi umatras. Isa sa kanila ang lumusot sa depensa, diretso kay Sindara. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Hindi tumakbo si Sindara, hindi siya sumigaw, huminga siya. Sa unang pagkakataon, sinubukan niyang pakalmahin ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi ito palayain, hindi rin pigilan. At nang ibinuka niya ang kanyang kamay, isang apoy na malinaw at payapa ang lumitaw. Hindi ito sumabog, hindi ito sumunog. Ngunit nang tumama ito sa Pasnea,
Nawala ang nilalang na parang hindi kailanman umiral. Napatingin si Flamara. Hindi ito apoy ng digmaan, hindi rin ito apoy ng pagkawasak. Ito ay apoy ng pagpili. Sa huling pag-atras ng mga Pasnea, alam ni Flamara na wala na silang oras. Lumingon siya kay Sindara at nagsalita ng walang paligoy. Hindi ka na maaaring manatili rito. Ang apoy mo ay hinahanap na ng mga batala. Dinala niya si Sindara sa isang lihim na daanan, isang dating apoy portal na minsang ginamit ng mga sinaunang diwa. Sa pagdaan nila, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mundo ng mga tao ay unti-unting naglaho. Bago tuluyang pumasok sa Encantadia, huminto si Sindara. Tumingin siya sa nayon, sa mga taong nagpalaki sa kanya, sa buhay na iiwan niya. May luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaan ang apoy na magwala. At doon, unang ngumiti si Flamara. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng apoy. Pagdating nila sa hangganan ng Encantadia, naramdaman ng buong mundo ang pagbabalik ng isang kapalaran. Ang mga puno ay nagliyab, ngunit hindi nasunog. Ang hangin ay uminit, ngunit hindi sumugat. Sa malayo, may isang presensyang gumalaw. Ang bathalang ginawang Pasnea ay tuluyang nagising. At sa kanyang paggising, may isang bulong ang umaling-awngaw sa dilim. Sa wakas, natagpuan na ang anak ng apoy. Si Sindara ay tumayo sa lupa ng Encantadia. Takot, ngunit hindi umatras. Mahina pa, ngunit hindi na inosente. At sa likod niya, si Flamara ay nagsalita ng isang pangako. Sasanayin kita, hindi para pumatay, kundi para huwag maging kasangkapan ng kadiliman. Sa pag-apoy ng hangganan ng dalawang mundo, nagsimula ang tunay na pagsubok. Ang digmaan ay paparating, at ang apoy ay may bagong tagapagmana.